Hello? Hello po. Hi! Magandang Hello gabi. po. Magandang umaga po. Umaga na pala. Opo. Hi. Good morning. Naririnig po ba ako? You are very loud, very clear. Ay, thank you po. And what do I call you tonight? Aubrey na lang po, Aubrey. And Aubrey was honey. Yun ba yan? Yun ba yan? Yung Aubrey na yan? And that's Aubrey Miles. Hindi yung Aubrey kanta ng Bread. Pwede rin Sino Aubrey ba? Miles, di ba? Yun din ang spelling niya. Ilan taon na si Aubrey? 28. Hindi ka sure ha? 28 po. Asan ka ngayon? Nasa South Korea po. Okay. Isang OFW na naman ang wasak sa puso. Ay. Si Aubrey. Aubrey, 28 from South Korea. Okay. Yes po. Gano'n ka nakatagal na Pwede. andyan? Ano po, balit 2 years na tapos magbabalik na rin ng Pinas next year. Okay. Yan ang unang bansa mo? Yan ang unang... Opo. Nakapag-stay na rin po ako dito dati, mga 5 years na, gano'n. Ano meron dyan? Ba't nandyan ka? Yung ate ko po kasi is parang asawa siya ng Korean. Ha? Parang asawa? Ano talaga kung hindi talaga asawa? Hindi parang po, lang? asawa siya. Asawa Asawa siya lang. ng Korean. Asawa siya ng Korean. Ikaw Then, nagsabi ng in-invite parang, ako. inulit ko lang ha. Sorry na. So your sister is, di ba, Opo, married to, yun. kaya nakakapunta ka dyan. Kumbaga may, Opo. tsaka makakatipid ka, di ba? Kasi, May bahay kang titirahan. yung kaya yung mamahalin, no? Yung, Yung mga kubo-kubo. may kubo-kubo pa dyan? Wala malamig ngayon dito. Bawal magkubo-kubo. Dapat nandyan ako eh. Hindi lumabas yung visa ko eh. Oo, si DJ Kara nga po andito. Wala na, wala siya kanina. Kakalapag lang Ay, niya kaninang walis 7 na? p.m. sa... Hala, Nasa na-late Bali na na siya. ako. Dapat nandyan ako nung Saturday lunchtime. Ay, wow. I was supposed to Sayang stay naman. there until morning kanina. Hindi lumabas yung visa ko. Ay ko. Oo, so wali. It's okay. Meron namang next time po. Tsaka hindi mo naaalis ang Korea. No? Andiyan lang naman yan. Yes, hindi sila magbabago. Di ba? Anyways, nakapunta ka na ba sa DMZ? DMC, parang sa mga bus terminal po ata yun? Or sa Hindi. border ng Oo, Korea sa and demilitarized and- zone. sa may mga one of the dito, tourist spot. Nakapunta ka na? Hindi pa po eh, pero marami na rin ako nagalaan. Punta ka doon. Gaano kalayo yan dyan sa lugar mo? Parang 2 hours? 2 hours po yata. Saan ka ba sa Korea? Seoul lang po ako. Grabe yan sa Myeongdong, no? Oo, ang dami. Mahal na yung mga bilihin. Hindi yun. Di ba sa Pilipinas, ang street naman. food natin ay kwek-kwek, di ba? Calamari. Ay, oo. Diyan, nung nag-Myeongdong ako, doon, di ko naman kinakain. Pero nag-Myeongdong ako, ang street food, lobster. Ha? Street Tapos food mga dito? marshmallow. Street food sa Myeongdong, lobster? Sa Pilipinas, fine dining na yan eh. Di ba? Fine dining restaurant yan. Anyways, si Aubrey ay Aubrey. Opo. may trabaho ka dyan? Wala po eh. Ano lang. Tambay kaya maraming oras nakipag-away. Tambay. Alaga ng mga pamangkin. Meron pa rin. Sinisweldo ka ba ng ate mo? Naku, irereklamo ko na nga to sa labor eh. Bakit? Hindi, joke lang, Papa Jackson. Hindi, binibigyan naman ako. Tsaka nagpa-part-time ako kahit papaano. Pero kasi, di ba, bawal yung ganun. Baka mahuli ako. Bawal talaga. Actually, akala mo kakampihan kita. Yes, Bawal bawal yan, po no? talaga. Ba't mo ako tinawagan? Ano po kasi, parang, ano ko ba, may po kasi ako sa Pinas. May? Wala, hindi pa nga nag-uumpisa, umiyak na. Huwag ka mo na umiyak, hindi kayo makaka-relate. Ano ka ba? Kaya nga ito po.
May ano po kasi, may ka-relationship ako sa Pinas. May jowa ka dito. Opo. Okay. Tapos, wait lang. Oh, kakanju sa'yo. Alam mo yun? Ne. Lagi lang mo lang sagutin ng ne, para tapos na yung usapan. Ne. Opa, ama. Eto na po. Okay. Bali, 2 years and 6 months kami. Okay. Kasi po, parang lately, nagkaka-problem kami about sa pagiging sinungaling niya, ganun. Gano'ng katagal lang 2 years and? 6 months po. So 6 months pa lang kayo no, nag-LDR na kayo kasi nagpunta ka ng Korea, tama? Opo, tama po. Tapos, pero yearly naman po ako umuwi. Okay. Parang umuwi po ako this, July. This Okay. July. Yeah. Paano siya naging sinungaling? Ano po kasi, nung unang-una po kasi namin pinagtalunan, yung, ako po yung mali. Kasi parang may friend po ako dito na biglaan lang na nalaman kong lumipat dito around sa amin. So parang nagyaya ng coffee. Pero long time friend ko na po iyon. Lalaki? Opo, lalaki. Yun eh. Yun ang issue doon, lalaki kasi. Opo, ayun nga. Tapos, syempre. Hindi ka nagpaalam sa kanya? Opo, hindi po ako nakapagsabi. Pero usually po kasi tumatawag po talaga siya. So, nung time na tumawag po siya, sinagot ko po. Kasi syempre, parang para sa akin, wala akong ginagawang masama yung ganun. So, wait lang. Nung tinawagan ka, nasa coffee shop ka na? Opo, nandito lang sa around sa amin na coffee shop. Anong coffee shop yan? Para siyang 24 hours na coffee shop. So, gabi kayo nagkita nung lalaki? Opo, mga 8 dito. 8 po dito. Okay. Tapos 7 din sa Pinas. So, one siya po hour. kasi pauwi na siya ng galing work. Tapos, usually po talaga tumatawag siya. So, tumawag po siya. Then sabi ko, ang banggit ko po sa kanya, hi love, gumanon pa po ako. Tapos kasama ko yung long lost friend ko. Kasi parang ngayon lang po kasi kami ulit nakapag-usap-usap, gano'n. Kuya-kuya ko na po. Tapos, bali, ito po. Kuya-kuya. Parang pinakita ko po sa kanya. Then, nag-hi pa po sa kanya, gano'n. Tapos, sabi ko po, kasi sabi niya kakain na daw siya. Tapos sabi ko, sige lang, wag muna lang patayin yung call. Sabi ko, wag na lang niyang patayin yung call. Kasi gano'n naman po yung ginagawa. And then, maya-maya, parang siyempre nag-uusap po kami, nagkukwentuhan kami about sa mga kaibigan, yung mga nangyari, ganyan. Bigla po niyang pinatay yung call. So, nag-chat po ako sa kanya na kasi tapos na po ako nun parang pauwi na rin po ako kasi naubos na yung coffee namin. Parang nagkita lang kami 1 hour, ganyan. Then, pagka 9, sabi ko sa kanya na nakauwi na po ako. Okay. Tapos, parang, nung nag-usap na po kami, galit po pala siya. Kasi ang una niyang sinabi, sige lang po. Sabi niya, sige lang po. Then, so, nasa isip ko po, okay po. Kasi sinagot ko naman po yung tawag Then, bigla po siya nagsabi na, kung may kasama kang ibang lalaki, sana hindi mo na lang sinagot. Ganun po yung pagkakasabi niya. Tapos, sabi ko, bakit parang iba? Parang mali. Parang mali yung sagot mo. Dapat, okay nga po. Para sa akin po okay po yung nasagot ko yung tawag niya. Then, pinakita ko po yung kasama ko. Tapos, hanggang sa hindi na po kami nag-usap nung araw na yon. Then, kinabukasan, nagkaroon po ng problem na parang na-open ko po kasi yung messenger niya.
Tapos kinabukasan po, hindi rin siya pumasok sa work. Nako, oo. And then, ang sabi ko, bakit hindi ka pumasok? Hapon na siya nag-message na 2 p.m. Sabi niya, bakit hindi ka na nag-message ganito ganyan? Sabi niya, masama daw po pakiramdam niya. Tapos sabi ko, oh, sige, magpahinga ka kako, sabi ko. E di, kinahapunan, ay hindi po, bang mga tanghali nung pagkagising niya rin, tinulungan daw po niya yung ka-work niya na mag-deliver. Kasi ano siya sa parang logistic. Tapos sabi ko, akala ko pagod ka. Ganun. So sabi niya, wala naman akong ginagawa sa bahay para lang daw din mapawisan siya. Kasi parang nung nabasa po ako dun sa message ng mother niya na ihahatid mo ba ako? Kasi nag-work yung mama niya So may motor po siya. Sabi, ihahatid mo ba ako? Tapos ako, di ko naman po sinisin yung message talaga. Parang nagpa-pop up lang po din sa ano. Kasi naka-login yung phone, yung messenger niya sa'yo? Opo, naka-login po yun sa akin. And then, maya-maya po, may isang message po doon na parang nagpaano sa akin. Kasi nawala. Nako. Biglang nawala. Nagtaka ka, no? Tapos sabi ko, ang sabi ng mama niya, sabi ko, ano yun? Ba't nawala? Parang sabi ko, ano yung message ng mama mo na binura mo? Nasabi ng mama mo, baka mag-inom ka na naman na iwan mo na naman yung mga kapatid mo. Kasi parang sa akin po, hindi ka pala pumasok kasi lasing ka. So, syempre alam naman po niyang nagagalit po ako ng ganun kasi pinapayagan ko po siya kahit saan po siyang pumunta, kahit sino pong imit niya, basta po kung magiinom siya kinabukasan, kaya niya. Kaya niyang pumasok, kaya niyang ganito, kaya niyang ganyan. Kasi gano'n naman po kaming dalawa eh. Okay. Tapos hanggang sa pinipilit po niya na wala daw po siyang binura. Ang galing daw po, bakit ko daw alam na may gano'n, may ganyan. Oo nga, pakilamera ka kasi. Tapos kinagabihan po, Papa Jackson, nag-inom pa po siya. Tapos wala siyang signal kasi sa bahay nila wala naman daw talagang signal. Sabi ko, naka-wifi Sabi ko, naka-wifi naman ganun. Yung friend na kainuman niya may signal. Tinawar lang naman ako. Sabi ko, isip-isip ko po na pagod ka sa work, pagod ka sa ganito, sa ganyan, tapos nakakapag-inom ka pa. Hinayaan niya po ako nun. Hinayaan niya ako. Then, parang nakagawa po ako ng paraan na makita po yung sabi ko, may pinakisuyuan po ako sa kanila na tignan kung, kasi parang inisip ko nagde-delusyon ba ako. Yung parang gano'n na, may nakita ba talaga ako or mali ba ako, gano'n. Tapos hanggang sa nalaman ko po na meron po talagang ganong message dun sa messenger po ng mother niya. Sino yung Sino yung traitor sa pamilya niya, ha? Yun sabihin. Sino yun? Kasi cellphone ng nanay yun eh. Ibig sabihin mo ito, nako, meron no? May nag-traitor kasi Papa Jackson, ganito kasi, baka kasi kapag nalaman, kasi parang medyo nananakit siya sa kapatid niya, mga gano'n. Ayoko na pong baka mapaano, ganyan. So kapatid niya. Alam mo by saying what you said, oh my God. Diba? Hindi, marami naman yun eh. Marami yun, hulaan na lang yun. Okay. Adi, eto po. Nakita ko po ngayon. Ngayon, tinatanong ko po siya, kinukulit ko po siya. Kasi parang, nung pumasok po itong November, parang medyo, mainitin yung ulo, ganyan. Bago pa yung naging problem namin. Okay. Nagiging mainitin yung ulo. So ako po, parang, kung ano na lang po yung niya sa akin, nagiging gano'n na din po ako. Parang nagsasabong na kami, kahit di kami manok na pula. Baka. Ano ka pala, no? Green legs ka pala, no? Yan yung mga green legs, yellow legs, cobra. Tapos po, edi ayun na. Nalaman ko nga po. Tapos,
yun, sabi ko sa kanya, ano to? Ano tong message ni ganito ni mama mo? Tapos sabi niya, di paniwalaan mo yung gusto mong paniwalaan. Ayun yung sabi niya po. Sabi ko, kanino ba ako maniniwala? Sa'yo ba o sa tao dyan sa bahay niyo? Hindi naman Nako, malaki ang bahay. nilaglag mo pa talaga yung mga tao sa paligid. Nako talaga. Hindi naman siya nakikinig ng ganito. Hindi ba sinabi mo sa kanya? Ha? Oo, yun sabi ko na tao dyan sa bahay niyo. Pero hindi naman po niya mahulaan kasi marami po siyang kapatid. Nilaglag pa talaga. Ay. Ayun po. Hanggang sa parang naging na kami. Sabong na talaga. As in, away na. Then, dumating yung time na parang iniisip ko po na, pwede po ba sabihin yun dito? Alin? Yung parang gumagamit ng gano'n. May nagbabawal na Hindi gamot. Yung basta yung dahon, organic. Okay, yan. Ayun po yung iniisip ko. Kasi bigla siyang nagbago Biglang, so iniisip mo naggaganon siya? Opo. Dati po kasi nagaganon talaga siya. Then pina-stop ko lang. Po. Pero umi-stop naman po siya dati. Good boy siya. As in, wala. Dati po, wala akong masabi. As in, sobrang buting tao. And then, ayun na, parang, ay nako, Diyos ko. Tapos, ayun na nga po, na hanggang sa nalaman ko yung inad niyang customer daw niya, na hindi kakilala niya pero sinabi ng babae hindi naman daw siya kilala. Nakakainuman po pala niya. Tapos nagsisinungaling siya sa akin na parang sinabi ko na may time ba na parang sinabi po kasi din nung pinagtanungan ko dun sa kanila na sabi niya meron ngang time na nagmamadali siyang umuwi. Tapos, tumawag ka, nagpanggap, nakakagising lang, tapos tawa daw sila ng tawa kasi, parang ang galing daw umacting nung kuya nila, gano'n. Tapos, alam mo yung mga tao sa bahay nila, mga trader yung mga... Yun nga, walang kwentang mga kamag-anak yung mga... Imagine mo nilalaglag sa'yo yung kamag-anak nila. Ayun nga, Papa Jackson. Grabe yung mga yan, Hindi maganda. Fast forward na. Nalaman ko na lahat. Inamin na niya din, Ang sabi po niya, mali daw kasi yung pagtatanong ko. Pero tama po yung sinabi nung niya. 3 days po hindi kami nag-usap kasi inantay ko po siya yung mag-reach out sa akin. Wala po. Parang nalalaman ko na hindi siya pumapasok sa trabaho. Tapos, absent siya ng absent. Then, lagi-lagi siya nagiinom. And then, parang kahapon kasi birthday niya, December 1. Pero bago pa yung birthday niya, naka-order na ako ng mga pagkain, ng mga ganito, ganyan. Wait lang. Tapos sabi ko... Saan mo papadala yung pagkain? Mo sa bahay nila? Opo, pinadala ko po sa kanila. Humina ka. Humina ka. Ay, hello po. Hello. Naging po kami, nakipag-usap siya sa akin before ng birthday niya. So naayos kayo? Medyo nagkabat. Inamin po niya lahat. Ano yung mga inamin niya? Ano mga inamin niya? Nakakainuman niya yung babae. Yung umuwi siya ng 3 a.m. Tapos, yung sa message ng mother niya, ayun ang hindi niya inaamin. And then, parang sabi ko, sige, tignan ko na lang kung kasi ang sa akin kasi, kung nagsisinungaling ka sa akin, ayoko kasi din nun. Pero sobrang pagmamahal ko. Hindi ko alam kung ko magsisimula ulit. Ganun. Teka, ano ba nangyari? Naghiwalay na ba kayo?
Opo, naghiwalay kami. Hindi mo kasi sinabi. Ang tanong mo agad, paano mag-uumpisa ulit? Sabi ko, sa anong part ng kwento sila nag-break? Hindi. Hindi ko naman Hindi narinig. kasi Sorry. dun sa 3 days na hindi kami nag-uusap, parang sobrang depressed, sobrang lahat-lahat. Ang hirap. Samantalang siya, parang happy-happy sa mga tropa, inom-inom, ganyan. Pero sinasabi naman niya sa akin na nasasaktan din naman siya. Hindi ko naman din alam kung ano talaga yung totoo. Then kahapon, di ba, birthday niya? Di syempre, si Tanga nagpa-surprise. Pinakiusapan ko yung best friend ko na bumili ng ganito, bumili ng ganyan. Ano flavor ng cake? Color blue yun. Anong flavor? Anong flavor ng blue na cake? Lemon square daw yun. Ha? Lemon square cake daw yun. Ano ba yan? Hindi ko po kasi alam, basta pinakasuyo ko lang. And then, parang syempre, surprise, pagkain, ganyan. Binigyan ko pa nga ng pang-alak tanga ko. Magkano? 1,000. Yun lang. Tapos, siyempre, andun na nga, sabi, ilang beses ko siyang tinanong. Bago pa yung, tinanong ko siya. Sabi ko, ano bang problema? Bago pa po yung sabi ko, ano bang problema? Gumagamit ka na naman ba? Sabi ko sa kanya. Yung ayun nga po. Sabi niya, hindi ba sapat yung isang sagot na hindi? Tapos nagagalit talaga siya. So sabi ko, there's something wrong sa taong to. May iba. Alam ko po alam ko. Paano mo alam? Ituro mo nga sa amin yan. Kilala ko po siya. Sobra. As in kapag ka talagang lagi, mahal na mahal mo yung tao. Kahit kaliit-liit ang bagay. Alam mo. Sa bagay, no? Sobrang liit ba? Pero kasi siya. Hindi malaki yun. Hindi yung bagay. Yung bagay ang pinag-uusapan. Kasi ikaw nagsabi ka, liit-liit ang bagay. Kasi sabi ko, sobrang liit ba? Ano bang pinag-uusapan? Anong gulo-gulo ng... Malaki. Ang laki ng ano ba? Maliit ba yung bagay? Ano ba? Teka nga muna. Maliit ba yung bagay? Malaki yung bagay? Malaki yung bagay. Malaki. Dapat ang sinabi mo hanggang sa kalaki-lakihang bagay. Ayun. Gulo. Sige, tapos... Ayun nga po, tinanong ko siya. So, nawala na sa isip ko yun. And then, dun sa lugar namin, Papa Jackson, nagkahulihan ng cart. Nang? Yung cart. Cart, tawag nila dyan. Gate, yan. Nagkahulihan. So, bago kami mag-ayos, sinend ko yun sa kanya. Sabi ko, kaya inisip ko talaga, nagaganto ka kasi nagkahulihan eh. Adi ang sagot niya, Papa Jackson, bakit ako agad? Gumanon siya. So, sabi, tapos parang fast forward na yan. Birthday na niya. Kausap ko siya. Buong parang 8 ng gabi, tumawag na siya. Then, andun din yung mga friends ko. Andun din kasi sinurprise niya siya. Sabihin mo, surprise. Surprise! Hindi surprise, hindi surprise. Kulang ka ng R. Surprise. Hindi price. Price. Ang sabi mo kasi surprise, parang soup tsaka rice. Kinukulit lang kita. Game. Tapos. Kasi nang iyak eh. Kagabi nga po, ayun. Parang yun, usap-usap silang magtotropa, ganyan. Sabi ko nga, tignan ng best friend ko kung pupunta yung babaeng inad niya doon sa tignan nila sabi ko. Hanggang sa, may friend kasi kami, Becky. Na ako din, marami akong friend na Becky. Opo, pinahipak nila. Tapos nakita ko po. Di, ang sabi ko, mga na po yun, mga one sa Pinas, 1 sa Pinas, 2 dito.
Sabi ko, bigyan mo nga kay ano yung cellphone. Bigyan mo nga kay ano. Kasi nakatutok dun sa best friend ko eh. Naririnig ko rin yung usapan nilang mga magtotropa eh. Talagang parang, si ano kagabi, ganito. Lasing na lasing, biglang tumayo. Tas good shit, Uy, ganyan, so, ganon. mo sabihin, maban ako Ay, sorry po. Sorry Alam mo, po. ipapahamak mo pa kami dito. Sorry po. Tapos, edi, ayun. Ano, God bless. Yun, sabi. Tapos, edi, tinanong ko po siya. Sabi ko, ano yung color ng vape mo? Tapos sabi niya, black. Sabi ko, ano yung color green? Sabi niya, wala yun. Gumanon po siya. Wala yun, plema yun. Ganon. Tapos sabi ko, ano yung color green? Sabi ko, na maliit. Tatlong beses ko po inulit. Then sinabi niya, yun nga, art niya. Tapos, sabi ko, di ba? Tama ako. Kanino yun? Sabi ko. Sa kanya daw po. Yun lang. And then, ngayon, sabi ko, lahat ng, yung iniisip ko ba, tama. Tapos sabi niya, nagpaliwanag siya. Sabi niya na parang ginagamit lang daw niya yun for purpose lang daw na tumaba siya, ganyan. Sabi ko, gusto mo palang tumaba eh. Gusto mo mataba ka tapos gising ka naman sa gabi. Sabi ko, paano ka tataba niyan? Pero gumanda naman yung katawan niya. Pero hindi pa rin good kasi. Para sa akin, hindi pa rin good kasi dun may natural way naman eh. Bakit mo ako tinawagan? Medyo naguguluhan ako. Gusto ko lang kasi nakikipag-ayos po siya sa akin. Tapos sabi niya sa akin na iiwasan na daw niya yung mga barkada niya. Pero ngayon, tingnan mo, naka-offline siya. Tapos tinanong ko yung sa kanina, andyan ba kuya mo? Wala. Wala pa din. Parang walang pagbabago. Tapos, pero ano ba, break ba kayo ngayon o hindi? Ang nangyari po kasi kagabi, parang sa sobrang galit ako eh. Parang nagulat kasi ako eh. So, hindi ko siya kinakausap kahapon. Pero nung ano na yung isip ko, sabi niya kanina, sabi ko, anong gagawin mo para maging okay? Sabi ko, tinanong ko siya kasi mahal ko siya eh. Tanga na ako nun. Tapos sabi niya na iiwasan na yung mga barkada, ititigil na daw niya yun. Ganyan. Sabi ko, isip-isip ko, sige tignan natin. E di habang kachat ko siya, biglang nag-stop siya ng reply. Hindi, ang inisip ko, tulog na. Pero dahil nga sa mga nangyayari, yung overthink ko, grabe yung overthink ko. Tapos, ayun, nalaman ko, wala na naman sa kanila. Then, message ko yung tropa niya Asan siya? Kung umalis siya? Wala po. Hindi ko po alam eh. Kasi naka-offline sa 3 hours ago. Naku, 3 hours! Ay, talaga. Nag-community na. Hindi yun ha. 3 hours yun. Marami. Hindi ko alam pala. Sorry. Hindi ko alam. Kasi Ba't mo ako tinawagan? And Brie was her name. Bakit mo ako tinawagan? Ang dami ko na kasing chance, Papa Jackson. Worth it pa ba? Kung ititigil niya yung ganun. Kasi hindi ko na rin alam eh. Ganito we are yet to establish whether he is cheating on you or not. Opo. Tama ba ako? We are yet to establish whether he is cheating on you or not. So, hindi ko alam.
Kasi importante ma-establish yun eh. Kasi yung lifestyle problem na sige po. meron, lifestyle niya na problem mo, that's completely negotiable if you are willing to deal with it. 'Di ba? If you're willing to act like a savior sa sa kanya. Kaya lang hindi ko mabuo-buo sa kwento mo yung yung tawag nito, yung babaeng nakainuman niya. Sabi mo nakainuman, ano meron doon? Kasi kung doon lang tayo titigil sa nakainuman niya, edi you are as guilty as him kasi nakipag-coffee ka rin sa ibang lalaki. Kung yun lang Ayun nga yun. po, yung See? opo. Yung about naman dun sa babae na yun, ilang beses ko rin naman po siyang tinanong. Mm-mm. Sabi nga po, kainuman, na ang sabi ko, kakilala mo naman pala eh. Bakit tatago mo pa? Kumbaga parang sa akin po. Kasi nga toxic ka nga. Hindi mo ba alam? Yun nga po, nagiging toxic No, na hindi. ako na hindi No, toxic ka. Hindi ka nagiging toxic. You are, ano ka, tawag nito, toxic ka. Maliwanag yan. Pati ba, imagine mo, pati conversation nila ng nanay niya, kailangan paliwanag sa'yo. That's toxicity. Nakakasakal kaya yung ugali mo. Di ba? Kung hindi mo nakuha yung gusto mo sa nanay, pati yung mga tao nakapaligid sa kanya, kailangan mo kong tiyabahin. That's a classic toxic trait. Ang toxic kaya nun. Ang lala. Hindi mo nare-realize yun? Nakikita ko rin naman po. Huwag kang umiyak. Play ako dito ng Gangnam Style. O pag Gangnam Style. Nakikita ko rin naman Diba? po na ganun na talaga. I mean, I'm sorry. Hindi tama. Pero ito, this, maganda itong lesson sa mga nakaantabay na girls sa atin. Hindi tama ito ha. Pero alam mo, masarap magsinungaling sa taong kagaya mo. I'm not saying tama ha. Don't. Opo. Wag niyo akong ang tawag nun? Wag niyo akong i-misinterpret. I'm just saying. Why would you do that? Why would you ask a family member to betray him? Anong meron? I mean, paliwanag mo sa akin yung mindset na yan. Kasi po, ang iniisip ko po nung time na yun na kasi ang sabi niya sa akin, nababaliw ka na. Yung parang ganun po kasi yung sabi niya, iniisip ko po, may nakita ko ba? Or mali ba ako? Hindi yun ang point ko. I mean, I'm sure you have your reasons kung bakit ginawa mo yung ginawa mo. Ang point ko lang is, if you cannot find someone that you can completely trust, don't be with that person. Kung ang premise ng usapan natin, di ba, ay it's you have someone in life na you cannot trust, no? Na kailangan mo lagi ng proof para maniwala. That's di ba? That's very suffocating. Very suffocating 'yan. Nakaka-bad trip yun, te. So, hindi ko alam kung ano problema nyo talaga. I think, di ba? I mean, your attitude towards him is the trigger. Is his trigger, and his attitude towards you, di ba, ay trigger mo din. Para nagtotoksikan kayong dalawa in layman's term. Naghahanapan kayo ng mali sa bawat isa. Opo, ayun nga po. Oh, nag-agree ka pala eh. Sorry pero hindi ko ma-establish yung part na yan. I don't know kung ano meron doon yung sinasabi mo na, Papa Jackson, babae nakakainuman niya. Hindi ko alam. I mean, is that cheating? I don't know. Kasi kung cheating yan, edi cheating ka din. Dahil you went out with another guy then, regardless. Ang totoo niya, hindi mo ngayon namin mali yung ginawa mo dun eh. Defend mo nga. Pero mali ka dun eh. Opo. Mali ka dun. There's plenty of time na magpaalam ka sa jowa mo na you're going out with a guy.
Kasi kung hindi ka, ganito yan. If the rule of your relationship is that the two of you are not comfortable, na meron kayong ka-coffee, kasama sa labas na ibang opposite sex, you should have made an effort. Tama? Para magsabi sa kanya. Hindi yung nandun ka na tsaka ka, ano. Well, that's all. Sinasabi ko na lang naman na. Opo. Kasi, sorry, may mali siya yun, ha? Opo. Yung niyaya ka ng lalaki niya. Now, ganito, ano. I do not believe that you are a better person than than this guy. Pareho lang kayo. But if the question is, should you stay sa relasyon na yan? Depende siguro kung anong dahilan kung ba't ka mag-stay. I mean, if your reason of staying with him ay para i-save siya kasi may bisyo siya, then it's not the right reason. Pero kung ang dahilan mo ng pag-stay sa kanya ay kasi naniniwala ka that there's, di ba, that looking at the future, nakikita mo siya magiging partner mo in life, then there's a chance. So tanong mo sarili mo, I mean, ano ba gusto mo? But then again, if the kind of relationship na meron kayo sa bawat isa ay maghulihan kayo, maghanapan kayo ng mali para meron kayo mapukul sa bawat isa. And it's wrong. Let me just discuss this for a little bit. Okay lang po? Opo. Kung pag-usapan natin to kasi, para bang ang pag-inom ay isang kasalanan? Hindi naman eh. Diba? Hindi naman. Yung kasi yung premise ng ano mo na para bang ang kaya nagulat ako kanina kasi ang premise ng kwento mo sa amin ay para bang nagiinom na naman siya. Yun ang doon tayo nag-umpisa eh. Pero ng birthday niya, nagbigay ka ng pang-inom. So ano ba talaga yung issue mo? Hindi ko maintindihan eh. Hindi po. Kasi pag nagiinom po siya, pinapayagan ko talaga. Hindi mo siya kailangan payagan. Hindi mo siya anak. Ayun nga. No, pero stop. No. Excuse me. Opo, You have this illusion of grandeur na kailangan payagan mo siya for him to enjoy his life. That's not just what I'm saying. And you were saying, I'm sorry. Opo. Ano po, parang kapag nagsasabi po siyang magiinom, okay lang po, wala naman pong kaso. Yung mga tagong inom lang po yung kinakasama ng loob po. Kasi okay naman magsabi ka eh, wala naman pong problema. Gets ko naman yun. Tama naman yun. Diba? Kumbaga, it's your duty to each other, diba? To let each other know your whereabouts. Tama, mali? Okay. Opo. So, tama yun. But then again, kung yan ang ano nyo, hindi nyo, alam mo yung mga ganyang hindi nyo mapa-perfect yan. You can never perfect the process. Darating yung punto na may sasabit sa inyo. Ikaw nga, hindi ka nakapagpaalam eh. Coffee ka with the guy. Opo. Hindi nyo pa rin na-perfect yung sis. Di ba? Opo. So ito, anyways, we're here now. Nag-iiyak ka dito kasi ang buong katotohanan, ayaw mag-break kayo. Tama, mali? But ayaw mag-break kayo, but you still go back to the same attitude of toxicity. Hindi ko, wala na naman po siya nag-inom. Ano ba ang gusto mo? Tumigil siya mag-inom, magbalikan kayo. I mean, you cannot, hindi yun ang point ko. You cannot ask the guy to come back into your life at the same time demanding things from him. It doesn't work that way. One at a time. Di ba? Gusto ayaw maghiwalay kayo pero may dinidemand ka. Yung ang nangyayari kasi Papa Jackson, kumbaga parang kapag kagaling po niya ng work, diba gabi na po siya uuwi. Parang imbis na ibibigay niya sa akin yung oras, mas napapatambay pa siya. So parang LDR kami. Kumbaga communication lang yung meron. Nawawala pa. Ano ba dapat gawin niya? Ano ba dapat gawin niya? Pagkausap po niya ako, parang wala siyang gana. Antukin siya kaagad. Tapos pagtatambay siya, 3 a.m. pa siya uuwi. Parang sabi niya,
Ay, hindi ko po alam. Ang toxic nga. Totoo. why, okay, excuse me, Aubrey. Why do you do that? Why do you compare yourself to other things in his life? Ba't mo kinukumpare sa sarili mo? Siyempre, tatambay ba siya kung inaantok siya? Siyempre, hindi siya tatambay kung inaantok siya. I mean, look. Ilang taon na siya? 23 na po siya kahapon. Okay. So, ikaw yung lamang ng 5 taon. Tama? Yes po. Okay. So, he is 23 years old. It is the time of his life to enjoy friends. At ang gusto mong gawin kasi, umuwi siya at magtilibabad kayo. I mean, do you measure the amount of love na meron kayo by doing that? I don't believe that's right. Really? Iko-compare mo yung sarili mo sa tropa niya. I mean, dumaan ka sa pagiging 23. At that point, you must have had friends that you enjoy talking to. Ba't iko-compare yung sarili mo doon? At ang toxic ka nga. I mean, undeniably. Ikaw yung sakit sa ulo ng relasyon ninyo, hindi siya. I'm sorry he's just being himself. Diba? LDR na nga po kami. Communicate. Ano ba dapat? I mean, can he not be around his friends? I mean, is that even something that's fatal sa relasyon ninyo? Why can't he do that? He's 23, for crying out loud. Huh? Opo. He is 23 or 25. Would you please act your age? Marunong ka magluto ng tokboki? Ha? Mag-ano po? Magluto ng tokboki? Marunong ka magluto ng tokboki? Hindi naman Ha? pagkain yun eh. Kaya nga, hindi ba niluluto ang tokboki? Akala ko po laro. Sabi ko, marunong ka ba magluto ng tokboki? Hindi po. Ano ba yan? Pero iniinit lang ata eh. Well, yung pinsan ko, hinawakan lang, nag-init eh. Baka tokboki yung pinsan ko. Sorry. Corny. Okay, akin. Ay. I don't believe na kailangan nyo maghiwalay. I think you love each other. Kasi yung pagiging toxic mo, matagal mo na ugali yan at is ka naman niya eh. Diba? I'm sure siya rin may pangit na ugali yan, no? Opo. O sige, ang bilis mo sumagot. Opo. Tablay na, para makatabla ka, no? Hindi. Sa akin, yung sa amin dalawa. So, hindi ako naniniwala kailangan niya maghiwalay. I just think you just need to do better for each other. I mean, tigilan mo kakabantay sa jowa mo. Yung nakalagin yung Facebook sa yung Messenger, anong toxic kaya yan? I-try mo i-let go yan. Wala na po. Tinanggal ko na po. Hindi ko na po hinihingi sa kanya. Ngayon na lang kasi nag-aaway na kayo. Opo. Alam mo, sorry gawain ng mga obob yung mga yan. Obob ka ba? Woo! Hindi naman. Grabe naman. Totoo. No. I'm being serious. Yung nakalagin yung account na ba para titignan nyo lahat ng mga ano meron. I mean, tinan nyo ha. I want you to realize something. Ready? Opo, sige po. Nakalagin sa'yo ang messenger niya bago itong malaking away niyo. Tama, mali? Opo. Tapos gusto mo magkwentuhan kayong dalawa. Ano pagkakwentuhan nyo? Lahat ng ginawa niya, alam mo. Dahil nabantayan mo yung messenger.
So pag nagkwentuhan kayo, hindi na kayo nagkakwentuhan. Ipinapaliwanag na lang niya sa'yo kung bakit niya ginawa yung mga ginawa niya kasi nakita mo na. It becomes confrontational. Nagiging passive-aggressive na lang kayo. Bakit? There's no more room for questions. Binantayan mo na maghapon eh. Oo. Hindi naman gawain ng mga matinong tao. Ba't mabantayin yung mga I mean, if you are with ganito, sa lahat po na nakaantabay sa atin, if you are with someone na kailangang bantayan to feel secured, you are with the wrong person. Ulitin ko ha, if you are with someone that you need to constantly monitor, then you are spending time with the wrong person. I'm sure he's not perfect sa iyo. Maraming mga kalokohan yan, but tingnan mo sarili mo, baka ikaw trigger niyan. Mag-ayos na kayo. As much as I don't believe na kailangan nyo maghiwalay. Kung nagmamahalan kayo, mababaw na dahilan to para maghiwalay kayo. No? Give love a fighting chance. Sabihin mo yan, dali. Give love a fighting chance. A fighting chance. People making list. Ano yun? Making list. Buying a special gift. Why don't you give love on Christmas Day? Ala ba, nagtitipan mo? Sorry. Ang pusa kanta na pala. Ano ba yan? Ang gulo na, ha? Ay, nako. Ay, nako. Ayusin nyo na yan, ha? Thank you po. Oo. Away lang yan. Maayos nyo pa yan. Tanda mo, give love. a fighting chance. Ay, a fighting chance. Oo. Anyways, salamat sa pagtawag, ma'am. Po, thank you po, Papa Jackson. Bye-bye. Opo, thank you. Bye-bye po.